matindi at makabuluhang content na naman ang mapapanood mo rito. Walang halong kayabangan, hindi puro ego ang pinaiiral at mas matured ang usapan. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng Alpha, Sigma at Man of God. Pakinggan mo muna ito. Alpha and Sigma are man-made internet identities, but a Man of God is God-defined identity. Dahil pwede kang maging dominante gaya ng isang alpha, ngunit nananatiling walang direksyon. Magagawa mong lumakad ng mag-isa gaya ng isang sigma, ngunit nananatiling walang purpose ang buhay mo. But a man of God knows exactly who he is and who he answers to. Naunawaan mo ba yan? Dahil ang mga alpha males may ingayan habang ang mga sigma tahimik lang, ngunit parehong nananatiling ligaw sa buhay. Isipin mo, alpha at sigma ang labels na ibinigay sa'yo ng internet, but God wants you to be something better. Tatlo ang tinutukoy natin dito: dominance, detachment, at divine purpose. Ngunit isa lang dyan ang nagbubunga ng makahulugang buhay. Magising ka sana sa video na ito. Kapag sinabing alpha male, may katangian yan ng pagiging una, dominant. Meaning, gusto niya siya lagi ang bida, siya ang magaling, at siya ang nangunguna o nasusunod. Pangalawa, leader. Likas sa kanya ang pagiging leader dahil may kakayahan siyang mapasunod ang mga tao at nagagawa niyang pakinggan siya ng mga ito. Pangatlo, assertive. Likas din sa kanya ang palaging nangunguna sa mga bagay-bagay. May pagkukusa at sense of responsibility. At panghuli, status-driven. Meaning, ang imahe niya bilang lalaki ay umiikot lang sa label niya bilang alpha. He is nothing without the label. Naunawaan mo ba yan? Ngunit ito ang problema dyan. Alpha without God becomes ego with influence. Ibig sabihin, dahil nga sa wala kang higher authority na nagtatama at gumagabay sa iyo, tataas ang tingin mo sa sarili mo hanggang sa yang posisyon mo mismo ang magbabagsak sa iyo. You lead but for yourself. Dahil karamihan ng alpha males kuno, sarili lang ang pinagsisilbihan niyan. They seek respect but often demands it. At dahil nga respeto ang nagsusustain sa authority ng mga alpha males, persahan na nila itong dinedemand sa iba dahil natatakot silang mawala sa pwesto. They build but for their own image, not for purpose. Dahil ang madalas na importante lang sa mga alpha-alpahan ay ang imahe nila bilang alpha. Kaya dyan lang yan nakatingin. Ngunit kung babasahin mo sa Mark 10 verse 42 to 45, dyan lilinawin sa'yo ng Diyos kung ano ba ang tunay na kahulugan ng totoong leader at peking leader. Worldly rulers versus servant leadership. Dahil kung ang leadership mo ay tungkol lang sa pagiging mataas mo sa iba, hindi yan biblical leadership. It is called prideful leadership. Kapag sinabing sigma naman, ito raw yung lone wolf kung tawagin, independent at detached na tao. Antisocial at self-contained individual. Ito ang madalas nagiging coping mechanism ng mga taong sadyang takot lang makihalubilo sa publiko. Ililabel nila ngayon ang sarili nila na sigma o magkukunwaring sigma bilang pampalubag loob. Ngunit i-expose na natin ang katotohanan. Sigma is not always about strength dahil madalas ang salitang sigma ay tungkol sa isolation na nagtatago sa salitang independence para naman hindi magmukhang kawawa o magtunog
Kawawa. Ang sakit pakinggan ng katotohanan, di ba? Isa-isahin natin. Lumalayo ka ba talaga sa mga tao o lumalayo ka sa mga responsibilidad? Ayaw mo ba talaga ng hierarchy o ayaw mo lang ng accountability? At nagpapanggap ka lang bang kalmado o talagang detached ka lang? Alin man dyan, kailangan mo pa rin maunawaan ito. Proverbs 18 verse 1. A man who isolates himself seeks his own desire. He rages against all wise judgment. Kung sigma-sigmahan ang personality mo, ibig sabihin, ina-isolate mo lang ang sarili mo upang habulin ang sarili mong desire o pagnanasa. At ginagawa mo yung isolation na yan dahil hindi ka marunong tumanggap ng wise judgment mula sa ibang tao. Kumbaga, ayaw mong may nagtuturo o nagtatama sa iyo. At ang hirap mag-grow ng ganyang tao. Dahil ang totoo, hindi sa hindi mo kailangan ng ibang tao. Natatakot ka lang sa bigat na dala ng pagkakaroon ng solidong relasyon sa iba't ibang tao. Naunawaan mo ba yan? Ang isang alpha, ang habol ay kontrol. Ang sigma naman, ayaw magpakontrol. Ngunit pareho silang walang higher authority sa sarili na gumagabay at nagtatama sa kanila. Kaya parehong naliligaw ng landas. An alpha is an ego-driven leadership. A sigma is a self-focused independence. Parehong walang submission sa Diyos, walang true purpose beyond self, at walang accountability. Sa madaling salita, magkaiba lang ng style, ngunit pareho lang ang problema. Self-centered, nakafocus sa sarili, at ibig na ibig ang sarili. Lakan, alam mo naman ang sinasabi ng Diyos sa taong maibigin sa sarili, hindi ba? Lakan, kung gusto mong maglagay ng standard sa sarili mo, standard na lang ng Diyos ang gamitin mo at hindi standards ng social media. Because a man of God is not defined by dominance or detachment, but by devotion and discipline. Una, he leads but under God. Hindi ego at hindi kung ano-anong viral trending label ng manosphere, kundi Christ authority. 1 Corinthians 11 verse 3. But I want you to know that the head of every man is Christ. A man of God submits to the authority of God. Pangalawa, he serves, not just commands. Mark 10 verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Ang isang man of God, alam niyan na ang biblical leadership ay tungkol sa pagsiserve sa tao at hindi tungkol sa pagsiserve sa sarili. Naunawaan mo ba yan? Pangatlo, he is disciplined. Hindi ito basta disiplina lang. Ito ay disiplina sa laman, sa emosyon at sa mga habits mo. 1 Corinthians 9 verse 27. But I discipline my body and bring it into subjection. Pangatlo, he builds with purpose. Ngunit hindi para sa validations o approval ng ibang tao, kundi para sa calling sa kanya ng Diyos. At kung ano yun, basahin natin. Matthew 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. At panglima, He is accountable. Hindi siya isolated at hindi rin arrogante. Proverbs 27 verse 17. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Marunong yan makinig, magpakumbaba kung siya ay may mali at tumanggap ng pagtatama sa kanya. Naunawaan mo ba yan? An alpha needs to prove himself. A sigma separates himself. But a man of God knows himself because God defines him. Lakan,
Nais kong maunawaan mo na ang desisyong ito ang isa sa gagawin mong makakapagpabago ng buong buhay mo. Pwede mong piliin na magpa-impress sa maraming tao at pwede mo ring piliin ang totoong alignment, atensyon ba o direksyon. Dahil lately ko lang din napagtantulakan na ang totoong masculinity pala ay hindi mahahanap sa kung ano-anong internet labels na yan, kundi sa obedience, discipline at purpose sa ilalim ng Diyos. Kaya lakan, gaya ng enlightenment na nangyari sa akin, huwag mo na rin sana piliin at magpakapilit na maging alpha o maging sigma, but aim to be a man God can trust. May God blesses you, Lakan, and your family. Nawa ay marami kang natutunan sa video na ito at kahit papano nabuksan ito ang iyong puso at isipan. At lagi mo ring tatandaan, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. But self-improvement without Jesus is just a self-obsession. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.